audio mo, okay? Okay, let's live now. Hallelujah! Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang matatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus. Di ka nagbabago sa buhay ko ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Oh yeah! Woo! Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Oh, yeah! Biyaya mo'y sapat, ngunit ka, Panginoon. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. At ang gabi pong ito, alam ko na ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong mga guest. Actually, guest. Yung isa po hindi pa nakapasok. Pero, yeah, actually, we have two guests right now this evening. Isa mula sa international ang isa, which is yun yung nakikita natin dyan, na Filipina, pero nasa ibang bansa. At siya po ang magbibigay ng special number later on para po sa atin. Well, she's going to tell something about herself. She's actually a missionary. Siya na magsasabi niyan mamaya, okay? And the other one is from Davao, my friend, Pastor Ray Chispa. Hindi pa po siya nakapasok pero yan, mamaya papasok siya sa atin dito sa ating live sa Zoom, okay? Thank you so much for all who are watching right now. Mabuti po ang Panginoon at ako pinagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat po. Please don't forget to share the video, like the video. Ibahagi niyo po sa lahat ng inyong mga kakilala, sa mga kamag-anak, lahat ng inyong kakilala mga kapatid. Ibahagi niyo po ang video na ito upang kayo po ay maging pagpapala po sa iba. Okay? So, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid sa gabi pong ito. Ay patuloy po tayong makinig ng mga papuring awitin mula sa ating mga OPM, mga Christian artists. Okay? Thank you so much and God bless us all. Here we go. Tayo po ay makinig ng isang awitin, aawit sa sayaw.
Nais ko pong batiin mga kapatid si Joan Omania, kasama si Brother Fernan at ang kanyang family. Pakibati po ako, Brother Fernan, sa ating mga kaibigan dyan sa RG Potes Construction, especially kay Engineer Randy Potes. Thank you so much, Engineer, for watching. And also binabati ko rin ang aking pinsan, si Brenda Perez. Good evening, Kuya Randy and family. May God bless your ministry more and more, Kuya, watching with Mama, Kuya. Mama Bebing, thank you so much for watching. God bless you. Mahal ka ng Panginoon. And good evening sa ating mga pamilya dyan sa Impasugong, Bukidnon, sa Maramag, Bukidnon, mayong gabi, sa Anahaon, Bukidnon, mayong gabi sa atong tanan. And also, Sister Sheila Velasco is watching with us. Sister Sheila, thank you so much for watching. Please regard us to Sister Carrie. Laging nananatili, aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagkumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagkumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon. Hello, good evening, Sister Prima. All the way from UAE. Salamat, Sister Prima, sa palaging panunood sa atin. Good evening din sa iyong fiancé, si Brother Daniel. Brother Daniel, thank you so much for always watching The Voice of the Gospel. Alright, thank you so much for that wonderful song, Awit sa Sayaw. Ayan, wala po talaga tayong ibang maibigay sa ating Panginoon, kundi ang bigyan siya ng awitin ng lahat ng ating pwedeng magawa sa Kanya para sa kapurihan ng ating Panginoon. That's worship na nais ng Lord sa bawat isa sa atin. Again, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo. Please, please, please share the video to your friends and your family. Upang hindi lang ikaw yung pagpala sa gabing ito, you will be also become a blessing to others. And Pastor Ray is with us right now. Ayan, mamaya bigyan natin siya ng time na bumati. Ayan, bago pa yan ay dako na po tayo mga kapatid right away sa ating bisita, yung babae, yung she, bisita po natin. And she's going to tell something about herself, and after that, we're going to play her yung kanya pong special number na inihanda po para sa atin. Okay, so by the way, binabati ko po si Kuya Rene Sambilay together with his wife, Ate Leonie Sambilay, which is tomorrow is her graduation in our painting class. Ayan, Ate Leonie, congratulations ha. Ang ganda po ng painting mo. Nakita ko nung sinend mo sa akin. So thank you so much and God bless us all. Please, tuloy-tuloy lang. Kung ilan po tayong nanood dito, bawat isa sa atin mag-share. So, nako, ang dami pong makakapanood mga kapatid. Kaya, I challenge each and every one of us because tonight would be a great night full of blessing that God has prepared for us through our speakers. Okay? Brother Brian Layoso, our host party and our technical support is also outside my house, is also watching, and binabati niya po si Elmer Bulado, RJ Aureliano, Brother Obdamin Daniel, Brother Daniel all the way from Cebu, Ercy de Guzman, Pinado, thank you so much for watching. Alright, so mga kapatid, binabati ko lahat ng Tagapasita Faith, our deacons, officers in our church, our senior pastor, Pastor Romy Bien, together with his wife, Ate Hermie Bien, and sa kanila pong mga anak. Good evening po sa inyo. Thank you so much. Tayo po muna yung manalangin, and then ibigay natin yung time sa atin pong guest, sa girl natin na guest. Let us pray. Lord, thank you so much for tonight. Thank you so much for all the blessings that you have prepared for us, in advance for us, sa gabi pong ito. Thank you so much, Panginoon, sa program na ito, The Voice of the Gospel, that we have this opportunity na ma-share po namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan, ang inyong kabutihan sa bawat isa, sa bawat nanonood, especially to those who don't have Christ in their lives. I pray, Lord, that kayo po, Panginoon, kumilos through the Holy Spirit na sila po ay
mabuksan ang kanilang puso, ma-open ang eyes ng kanilang puso at sila ay makakilala po sa inyo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Thank you so much, Lord, for this evening, and I thank you for our guest this evening, my friend, Pastor Ray, and CJ also. Salamat po sa kanilang buhay na maging pagpapala tonight sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, and all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. Alright, wag na po nating patagalin mga kapatid. Ayan, alam kong excited na po kayong lahat. Again, please share the video, like the video, ibahagi sa inyong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, katrabaho, kaaway para magbati kayo. Okay, bahagi niyo po yan, itong video po natin. Bawat nanonood, I challenge you to share this video to your friends and to your family members. Okay, or you can be a host party, host sa ating watch party. Okay, thank you so much. God bless us all. Without further ado, I am glad and privileged to introduce to you our bisita po natin dito. Nag-iisang babae, okay, nag-iisang tinik sa nag-isang bulaklak sa mga tinik, ano? Ang ating pong kaibigan na siya po ay kaibigan natin, although itong mga bisita natin galing sa Mindanao, pero itong kaibigan nating isa, itong babae na kaibigan natin ay nasa abroad, nasa Vietnam ngayon, and she's a missionary there at the same time, nagtuturo sa international school ng Vietnam, okay? So, without further ado, ay nice kong ipakilala sa inyo si CJ. Ayan, Ma'am CJ. Alright, welcome to the Voice of the Gospel. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin ni Pastor Ray, okay? Na mag-guest dito sa the Voice of the Gospel. Ma'am CJ, can you please tell us something, tell us more about yourself, okay? Ano ba yung ginagawa mo? Saan ka ngayon? And what is your ministry? Ay, bati ka pala, sorry. Hello everyone. Bumati ka muna sa mga kaibigan natin, lahat. Hello po sa lahat. Okay. Hello po sa lahat. Thank you po, Pastor Randall, for the opportunity of being here sa inyong ministry. All So, my name is CJ. I've been living here for 15 years already. So Saan ka, ma'am? Saan, ma'am? I am an accountant. Ho Chi Minh City, Vietnam. Alright, nasa Vietnam. Ho Chi Minh City, Vietnam. Yeah, so dito po ako sa Ho Chi Minh City. I've been here for 15 years and currently meron kaming tinatawag na coffee fellowship. So we are encouraging people, especially students from the universities, to join us and like establishing rapport with them. And at the same time, when we can already like na-stabilize na yung relationship namin sa kanila, we share to them Jesus, and that is our mission work here. So I am an accounting and English lecturer in two of the universities here sa Vietnam. So taking every opportunity, avenue that God is giving every day para siya ay mabigyan ng papuri at saka ma-obey yung Great Commission. Amen. Na binili niya para sa atin. Amen. So yun lang po. Nice meeting you all. Maraming salamat po. Okay. Ma'am CJ, ngayon you are taking up nagmamasteral ka, no, sa Cornerstone, Asia Biblical Theological Seminar, Cornerstone University, right? Ng Bachelor o Master in Religious Education, Intercultural Ministry. Alright. Yes. Okay, ma'am, by the way, baka pwede mong batiin naman sa Vietnamese yung language yung ating mga tagapakinig. Xin chào các bạn. It means hello everybody. Alright. Ma'am, thank you so much sa ministry mo, ano? Tunay nga na tayo mga Pilipino na ang sinesend abroad para maging missionary. Hindi na ang US, ano? Tayo ng mga Pilipino because tayo ay mga talented, mga talentado ang mga Pinoy, no? So, salamat sa Lord, salamat sa blessing na yan na ikaw ay ginagamit ng Panginoon dyan sa Vietnam, okay? So, without further ado naman, okay, pakinggan natin yung iyong inihandang special number para sa amin. Okay, so si Ma'am CJ ay kakanta. Ayan, ano na siya. So, yan, ipi-play natin yung video ni record niya kanina. Isinend niya sa akin. Okay, here we go. Si Ma'am CJ at aawit po para sa atin.
In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no touch that you have known. I bring my best and all the rest to you, I lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plans. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart. Okay, o yan, ang ganda, ano? I'll serve you only with all my heart. Thank you so much, Ma'am CJ, sa iyong special number. Challenge po sa atin. Sana yun yung panalangin natin, mga kapatid, na in spite of our situation sa mundo pong ito, sa pandemic, tayo po ay may pagkakataon at marami pagkakataon na maglingkod sa ating Panginoon at paglingkuran ng ating Panginoon. Alright, so bago ko ibigay ang ating, o bago ko ibigay yung time natin para sa ating next speaker, I just want to give you an update of our COVID-19. As of today, October 2, 2020, total active cases that we have around sa bansang Pilipinas ay 56,445 and meron pong ang newly reported cases is 2,611. So nangunguna pa rin po ang NCR, 1,084 active cases o new case NCR. Cavite, 202 ang active cases nila. Iloilo is 182, Bulacan 163, and Rizal 132. Praise God dahil ang Laguna ay dalawang gabi na hindi nagpapakita dito. Okay, so Lagunense, please naman. Okay, sumunod tayo. Lagi kong pinapaalala, social distancing. Kung tayo po ay nasa public places, maghugas tayo ng kamay, mag-face mask, and kung sasakay tayo sa mga pampubliko at pupunta tayo sa mall, please wear yung ating face shield. Alright, so yan, bago natin ibigay ang ating ang time at babati siya, ang ating pong isang guest, si Pastor Ray, ay nais ko pong yan, Villarino family are watching with us. Sila yung guest natin last night. Ano? Thank you so much, Villarino family, Brother Jovit and Sister Mila. And si Ate Celia Tihada Salvador. Thank you so much, Ate Celia, for always watching. At kayo po ay isang masugid na tagapakinig ng ating pong program. And also, thanks for watching. Sabi ni Brother Brian sa kanyang nanonood sa kanyang host party. NG Kimson, Monching Siuson, Richard John Matias, Darwin Marcelino, JJ De Jesus,
God bless, sabi ni Brother Brian, at pagpalain kayo ng ating Panginoon. And also, there's more. Muslin, Brother Michael, Magsumbol Egar, Brother Michael, thank you so much for watching. Alvin Santos, yes sir, thank you so much for watching. Please, my challenge to all of us, lahat yung nanonood dito ngayon, paki-share yung video, okay, sa inyong mga kaibigan. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, mga kabokals, tayo po ay dadako na sa atin pong pagpapakilala sa atin pong next na ating guest sa gabi pong ito. Alright. So ang ating guest sa gabi pong ito ay nakilala ko ito siya, though lagi kong narinig yung pangalan niya before sa Baptist Fundamental Baptist Circle sa Pilipinas. Okay? Nakilala ko siya through my friend Pastor Jihan Sinina. Good evening sa ating kaibigan dyan, si Pastor Jihan, nasa Sukat. Okay? Good evening dyan sa iyong family, Pastor Jihan. Nakilala ko si Pastor Ray, and I had a conversation with him, at siya din ay bumisita sa aking kapatid na kung saan nakulong sa Davao dati, pero nakalaya na. Okay? Nakalaya na. So, praise God for that. So, si Pastor Ray ay isa din siyang host sa every morning, okay? Every morning na ministry niya sa kanyang church. And siya ay senior pastor ng North Side Baptist Church ng Davao City. So, siya na siguro ang magsasabi sa lahat ano pa yung mga ministries niya, at bibigyan natin siya ng pagkakataon. Here we go, na bumati na. Ayan, Pastor Ray, welcome to the Voice of the Gospel. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta po ang audio ko? Okay lang ba? Okay lang, Pastor. Okay lang. Claro. Okay. So, Pastor Randall, thank you so much na talagang hindi ka huminto na talagang ma-invite ako dito. No? Ilang beses na kasi ako nag-alibay. But actually, may mga ginagawa lang. So, actually, tonight is dito kami sa, we're not home. Nandito kami sa bahay ng manugang ko because nag-celebrate kami ng 6-month birthday ng aming pangalawa po, no, si Nais. At every second day of a month, since na pinanganak siya noong April, during COVID, dito pumupunta kami. At sabi ko, kahit dito ako, I could do what Pastor Randall is inviting what to do. So as of now, dumaan kami ng Davao City, 1996. Okay, so matagal-tagal kami dito. Kasi yung bunso namin dito na rin pinanganak. I was called to be the assistant pastor of Dr. Tulig Zomar, ang ating yumauna na first Filipino president ng Dawn Baptist Bible Institute sa Iloilo City, in which yung ang alma mater din ni Pastor Randall, ang Bebusan ay magkakapatid po yun sila. At least isa lang po na. So I graduated sa Dawn noong 1989. At hindi pa man masyadong matagal sa ministry, 31 years pa lang po. So after graduation sa Dawn, tinawag po ako una ng Baguio Baptist Church bilang isang missionary pastor nung after my internship. And then I stayed there for 2 years. And then after that, bumalik kami ng Iloilo City. I pastor a church there in Guimaras for 1 year. And then after that, nagbalik naman kami ng Northern Luzon. Right. So the last na pastorate po, I've been in the Northern Luzon for 7 years. Kaya medyo marunong ako mag-Ilocano. Handa nga maila ko. Hindi ako mabenta ng mga Ilocano doon. So the last church ko po doon sa Northern Luzon ay yung home church ni Pastor Culiano doon sa Buntong. Okay, ni Ma'am Sanchez. No, yun ang kanila home church. So doon po ako for 2 years. And after that, 1986, dumating kami dito ng Davao City at naging assistant ako ni Sir Zamar for 2 years. At ngayon nandito po ako sa daughter church, ang Northside Baptist Church. Malapit kami sa Old Airport, malapit kami sa going to the north. So I've been here for 21 years na. Okay, so hindi masyadong matagal. At ang mga ministry namin dito, hindi naman kami masyadong busy. At naging busy lang during the pandemic. Kasi walang simba. So para bang hindi ka ma-idol. So I started to pray. Na Lord, gusto ko rin mag-live stream kasi sayang naman itong aming internet. Na Facebook lang, YouTube.
pang Netflix. But why not use this for your own glory? So Amen. I started to ano na to make sa humingi ng info at ngayon medyo okay na ang ano na may nagturo sa akin kung paano mag-live stream, paano magamit ng OBS, paano magamit na ang audio hindi manging sagabal at sa awa ng Panginoon na medyo okay na po ngayon. So every ano na sa Facebook live ko, kaso lang kung hindi tayo friend, hindi mo ako makikita, no? So every 8 o'clock in the morning po yan, Monday to Saturday, mayroon po pamagat po yan insight from His Word. So as of now, I have 3 girls. Ang aming panganay, yun na may anak, may dalawa na kaming apo. At ang pangalawa kong anak, si Casey, si Kizaya. Kasi ang tatlo kong anak po ay na ipinangalan namin ito sa anak ni Job. No? Yung after the labor, after the trials ni Job. No? Si Jemima Ruth, si Jemima, si Kizaya, and then si Karen. Pero actually, Karen hapok po yun, di ba? Pero tinanggalan natin yung hapok kasi parang ano na. So ang aking second na babae, isang teacher siya, education sa and then special education naman ang kanyang lecture. At ang aking bunso ay first year medicine student dito po sa Davao City. So nagpapasalamat po ako. And then my wife, kaya nakapunta ako ng Baguio City kasi iguruta po yung asawa ko. So GI din po siya, ako GI din, Genuine Iguruta, ako Genuine Ilonggo. So I was born in Negros Occidental po. And my church po doon sa Negros ay sa Sipalay before. So siguro yan lang muna ang aking masasabi about myself. So thank you Pastor Randolph for this opportunity. Okay. Okay. Yes, thank you so much, Pastor Ray, sa iyong mga ginagawa sa ministry. Alam kong busy kang tao, ang dami mong ginagawa. Hindi lamang sa church, kundi ang dami mong mga activities na ginagawa para sa gawain ng ating Panginoon. Thank you so much sa iyong buhay. Okay? Actually, Pastor Ray, isa ka sa nag-mentor din sa akin paano mag-live stream. Ayan, isa ka eh. Isa ka na ginamit ng Lord na para masimulan ko yung live streaming ko kasi hindi ko alam how to start, anong mga gagamitin dyan. Pero through you, ayan, salamat sa iyong buhay, salamat sa mga talento natin, okay? So mga kapatid, kung mapapansin nyo, meron kami pagkakaparehan ni Pastor Ray, okay? Aside from pagiging pastor namin, parehas po kaming vocals, okay? Kalbo, biruan nga namin. Ang kalbo daw ay bagong macho guapito. Ayan. So, salamat. Hindi ito dahil sa sabunot ng mga misis namin, At hindi rin ito dahil sa nakalbo kami sa ministry, kundi ito ay talagang pinili namin na maging ganito kasi nga ang kalbo ay bagong macho guapito. Nice kong batiin, si Brother Jomar Lagulao who are watching with us right now all the way from Shangri-La Hotel. Hindi para po mag-check-in doon, kundi nagtrabaho na siya mula sa kanyang 14-day quarantine doon mismo sa hotel at ngayon nag-work na din siya, balik na sa work. Si Jocelyn Gasapo, thank you so much Ate Jocelyn for watching all the way from Negros. Okay, thank you so much. May gabi dira sa mga Ilonggo ang mga utod sa Negros. Good evening po sa inyo. May gabi sa tanan, taga Davao, Northside Baptist Church. Thank you so much pagpahiram nyo kay Pastor Ray. Okay, so mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating program. Wait lang po, saglit, nawala daw. Okay. Okay naman yata yung audio. Okay, so yeah. Thank you so much at yung aking technical support dito sa bahay ay salamat dahil nandito yung aking technical support, yung aking mahal na asawa at yung aking anak, sila yung nagmo-monitor sa ating ginagawa. So thank you so much. Okay, so now, the topic that we're going to talk this morning is very important. Okay, napakahalaga po nito mga kapatid sapagkat ang akala ko nga ang mga mananampalataya pagdating ng pandemic ay mas lalo pang malapit sa Panginoon. Kung magde-devotion, nagbabasa ng Bible, nananalangin. Pero nung una lang pala,
nung tumatagal nasanay na sa new normal, bumabalik sa sa dati, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagdi-devotion, hindi na nagpe-pray. So, 'yan yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito together with Pastor Ray, okay? So, ang ganda ng topic natin at ang topic po natin, God's call for intimacy. Makikita natin yan sa Psalm 42, okay? Chapter 42. So, Pastor Ray, ito na yung pag-uusapan natin ngayon about God's call for intimacy. Napakahalaga nito sa bawat mananampalataya. Pastor Ray, can you tell us more about itong ating topic sa gabi pong ito? Go ahead, Pastor Ray. Okay, so God's call for intimacy. Bakit kailangan po natin ito? No? If before we go on, I make i-summarize natin ng konti para mayroon tayong overview regarding itong pag-usapan natin tonight. Okay. You know what? Ang ating pong our work, our worship, our ministry must be an overflow of our intimacy with God. So hindi mo pwede ma-separate ang trabaho mo, ang pagsamba mo sa Panginoon at ang ministry, especially with pastors. Okay. So the Christians' fruitfulness and faithfulness should come from a heart that is madly in love with God. Okay? Yeah. So take the praise from a heart that is madly in love with Christ. Okay? So yun po ang ating pagtuunan ng pansin na tayo pong mga anak ng Panginoon dapat manging fruitfulness at manging faithfulness sa ang ating pong intimacy sa Panginoon. So when we talk about intimacy, it means that the relationship is striving. Okay. Kasi ang relationship naman hindi naman perfect, no? It should be striving and flourishing and not dying. Yan po ang isa sa mga kahulugan ng intimacy. And then, intimacy also, there is a deep connection and communication between the two people who love each other. Amen. Husband and wife, yung mga mag-girlfriend, boyfriend. So, there must be malalim na connection. Hindi mababaw. At ang komunikasyon, importante po yun sa bawat isa. Para ang intimacy, ang relationship, mag-go on. No? Kahit sabi nga natin, LDR tayo, di ba? Marami mga LDR na mga Pilipino. No? Long distance relationship. Tapos ang isa, OFW. Ang isa, katulad ngayon, na pandemic tayo. So, there must, ang intimacy natin, dapat po, ang communication dapat malalim. Ano ang bawat isa po sa atin? God's called us to spiritual intimacy. Ang Panginoon. Okay? God calls us to spiritual intimacy with Him. At ang desire niya po sa atin, His desires and longs for us is to be close to Him. Yan ang ano ng Panginoon, no? You know what? Tayo po, we were created by God to be dependent sa Panginoon. He saved us from a sin to be dependent sa Kanya. So this is what separates Christianity from other religion. Okay? We speak of a God who longs for relationship, not a religion. A life of loving relationship, not a life of rules, rituals, and regulations. Amen. So this is what we understand intimacy. But how about spiritual intimacy? What do we mean by what do we mean by spiritual intimacy? You know, it's described as passionate love to the one who loved us first. Okay, take the point, It's described as passionate love to the one who loved us first. Sino ang unang nagmahal sa atin? Yeah. It is a relational closeness and deep friendship and delightful knowing and a pleasurable companionship sa Panginoon. That is why when our spiritual lives are characterized by fear, pressure, or performance, we are not living in intimacy with God. Amen. Yan po. Okay. Alright, salamat po Sir Ray, dyan sa introduction na ibinigay nyo sa amin at pinaliwanag nyo po yung intimacy, which is yun yung pinakamahalaga. Sabi ko nga sa
ngayon, nung unang nagkaroon tayo ng pandemic, ang mga mananampalataya, napakainit, nagbabasa ng Bible, talagang napakalapit, lumapit sila sa Panginoon. Pero nung tumagal na, ang naging problema natin na bumalik tayo sa, parang nasanay na tayo sa new normal, yung iba ay bumabalik na naman sa dati, tinatamad na naman. So, ngayon, pag-aaralan natin itong gaano ito kahalaga itong tawag ng Panginoon sa intimacy para sa kanya, Pastor Ray, okay? So, meron tayong tatlong bagay. May tatlong bagay ka na inihanda dito para sa amin, okay? So, can you please tell us more? What are those three things that you prepared from Psalm 42? Okay. So we're going to talk about number one, intimacy with God makes us satisfied. And then pangalawa po, intimacy with God makes us secure. Amen. And number three, intimacy with God makes us safe. So tatlong bagay po yan na ating pagtuunan ng pansin sa chapter 42 sa Book of Psalms. At isa pong mga bagay, actually, meron kaming isang friend from Bangkok. Meron din kaming Zoom meeting every Thursday at 7:15. Ito po ang topic niya, itong itinatawag niya intimacy. Because sometimes, mayroon pong mga pag-intindi tayo as we understand when we talk about intimacy, na dapat ako manging intimate ako sa Panginoon para ma-bless ako ng Panginoon. No? Yan minsan sinasabi, dapat maging malapit ako sa Panginoon para malapit din ako sa mga blessings. But that is a myth. That is a wrong na pag-intindi. Bakit? Because intimacy with God, that is already a gift. That is already a blessing. To be intimate with God, that is already a blessing. Amen. So maraming mga situation sa Bible na talagang pinapahiwatig ng Panginoon itong topic na ito na intimacy. If you could remember sa scenario doon sa pagbisita ng Panginoon sa family ni Martha sa ni Mary, can you remember that? Yeah. The Lazarus. Yeah. We know the story na si Martha siya pong nagluluto at si Mary siyang kikinig sa Panginoon. At Martha nagrereklamo siya, Lord, bakit si Mary pinapabayaan niya lang ako? Yeah. If you could remember what the Lord responds sa kay Martha, sabi niya, Martha, sabi niya, you are preoccupied for many things. Yeah. Sabi niya. But Mary, choose the one thing. Okay? Choose the one thing. And that one thing, sabi ng Panginoon sa kay Martha, no one can take that away from her. Wow. So ano po yung one thing? Kaya makita natin, ang mundo natin, we are preoccupied of many, many things. Kahit nga sa simbahan natin minsan, nagkakadali tayo nito. We have many programs, many ministries. Di ba? Pero nakalimutan natin ang Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa kay Mary, you forgot. Sabi niya kay Mary, you choose the one thing. And then yung one thing na yan, wala makakuha sa iyo yan. At even in the churches, sa Revelation, ng 7 churches doon, di ba? Yun din ang kaniyang sinabi doon sa Church of Ephesus. Yeah. If you could remember, anong sabi ng Panginoon? Oh, you're the best. Ang laki ng mga ministry niyo. Kahit wala kang pera, naka-mission work kayo. Wow, the best kayo. Sabi ng Panginoon, no? Yeah. Ang commendation ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, but I have one thing against you. Maganda na, magandang sinasabi, pero may kulang pa. Yeah. Ano sabi ng Panginoon? You forgot your First love. Yeah. Or yung kung ating the one thing or yung ating intimacy sa Panginoon. So, pagtuunan natin ang pansin itong mga topic natin sa gabi ng ito. Okay. All right. Yeah. Salamat po, Sir Ray, dyan sa unang mga sinabi mo. All right. So, yeah, I think We'll go to number one? Yes, tuloy na tayo. Okay. So, ang number one po na makita natin when we talk about God's intimacy, number one, sabi ko nga dito, intimacy with God makes us satisfied. Anong sabi ng verses 1 and 2 so chapter 42 sa Book of Psalms? Sabi niya, as the deer longs for streams of water, so I long for you. So I long for you, O God. I thirst for God,
the living God. Okay? So, every person longs for fulfillment and satisfaction in life. Mm. That is part of being a human being na dinidesire natin. We want satisfaction. Amen. Walang tao na hindi gusto masatisfied ang buhay. Di ba? Amen, amen. So, we long with that. We desire that. We crave. So, we thirst for things that we think will make us satisfied or fulfilled in life. Iniisip natin, ano ba pwede makasatisfied sa atin? Ano ba ang pwedeng sabihin sa buhay ko na okay na ako? Oh, satisfied na ako sa buhay ko. Lord, okay na ako. Diba? But whether it is winning that game we love or achieving that goal we are working for or buying the stuff we have been looking for or fulfilling the dream we have been waiting for, getting that recognition we want. That is ang mga satisfaction, no? Humanly speaking. Ako, ang sabi ko nga, Lord, pag makasasakyan ako siguro, maging okay na ako. Di ba? Nabinigay ng Panginoon. Sada, Lord, medyo malaki-laki dito, no? I mean, that is the point of natin. But when we talk about God's intimacy, our intimacy with God, according to verses 1 and 2, make us satisfied. Siya pa lang mismo, satisfied ka na. Without these material things we had. Diba? Diba? Pag Christmas nga, makita mo, dumadating yung mga gifts. But sometimes, kung tayo lang, if we're really that very close sa Panginoon, ang giver pala nga daan, satisfied na tayo. Yes. Compared doon sa gift. Yeah. Diba? Pero sometimes, mas satisfied tayo sa gifts, di ba, Pastor? Nagfo-focus tayo, di ba? Nagfo-focus doon sa binigay, hindi doon sa nagbigay. Yes, and that is na makikita natin po dyan. No? So, all our human cravings and desire, longings, are all pointers to the indicators of something that we deeply satisfy. Pag kumbaga ba sa buhay natin, may mga listahan tayo, no? Siguro pag mabisitahan ko itong mga lugar na ito. And actually, I met si Jay sa Vietnam noon. No? That was the first time I met si Jay doon. At nagkasama kami ng mga ilang araw bago ako nag-proceed sa Cambodia noon. Pero sabi ko nga, pag makalabas ako ng Pilipinas, okay na ako. But you know what? Human as we, sometimes that is our desire. But you know what? That is not satisfaction. Amen. No? Diba? Amen. Yun ang craving natin. So, our passions reveal that we can never be happy in life without the stream of living water. Amen. Who satisfies our soul. Anong sabi ng verse? Kumbalikan natin po ang verse na ito sa verses 1 and 2. As the deer longs for streams of water. Yan. So I long for you, O God. Yun ang sabi ng psalmist. Yeah. I thirst for God, the living God. Yan. So, mayroon siyang pagkauhaw. Pero hindi sa mga material na bagay. But, sabi niya, I thirst for the living God. Amen. And I hope and pray na ganon din ang ating desire sa buhay. Na ang ating objective naman, yes, we live in this world. But, bilang anak ng Diyos, dapat ang ating satisfaction ay yung intimacy natin sa Panginoon. Amen. Okay? So, yun siguro, no? So, our thirst lead to the one who can truly quench our thirst. Amen, amen. Sino ba ang pwedeng makagamot? Sino ba ang pwede di ba, minsan pag inuuhaw ka, mami ka na nainom na tubig minsan, pero parang kulang pa. Inom ka pa ulit. Parang ganun din sa buhay, di ba? Inom ka ulit. Yeah. But if you have Jesus in you, I make sure na talagang hindi ka na mauuhaw again. Amen. Because He provide, palaging binibigay ng Panginoon yan. Because He wants that every children of His maging satisfied. Not on the world given to us, but sa Panginoon mismo. Okay, so yan po I think ang number one natin na makikita natin. So intimacy makes us satisfied sa Panginoon. Amen, amen. Salamat dyan, Pastor Ray, no? Sa point na yan. Kasi nga, especially ngayon, akala natin yung tao talagang, especially mga mananampalataya, sila ay
talagang tututok na, lalapit na sa Panginoon, pero again, wala pa rin eh. Doon pa rin nakatutok sa mga bagay na kung saan ibinigay ng ating Panginoon. Doon sa mga bagay na kung saan doon sila nag-enjoy. Sabi nga eh, di ba? Facebook tayo ng Facebook. Facebook also could be our idol, okay? Maging replacement yan sa, pwede tayong magkaroon ng intimacy doon sa Facebook, intimacy sa internet, rather than sa ating Panginoon. So, sad yan. Nakakalungkot isipin. So, thank you so much for that first point. Yung ating second point, Pastor Ray, intimacy with God makes us secure. Tell us more about that. Sa chapter 42, sa verse 11 naman tayo, no? Sabi diyan, why I am discouraged, sabi ng psalmist. Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Amen. So, when we are spiritually close sa Panginoon, spiritually, we are confident that God cares for us and He will take care of us. Amen. Yan ang promesa ng Panginoon sa atin, di ba? Na pag malapit tayo sa Panginoon, pag ang Panginoon ang priority sa buhay natin, talagang ang masabi natin na safe tayo. Kasi nga minsan sa paligid natin, are we safe? Yeah. Habang lumalakad ka, are we safe, 'di ba? I think not. Yeah. But sabi ng psalmist dito, I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. So, sabi niya, I was discouraged then, sabi niya. Or depressed, sabi ng psalmist. But in spite of our troubles and difficulties, we have hope that God is in charge and that He knows what He is doing. Yan. His ways and thoughts are higher and greater than our own understanding. Amen. So, kung maano mo yung mga promise ng Panginoon sa atin at hindi mo malalaman yan, paano malalaman yan kung nag-Facebook ka lang? Paano mo malalaman yan kung nakikinig ka lang ng Korean drama? Yeah. Hindi mo yan malalaman. Paano mo malalaman yan? Malalaman mo yan sa salita ng Panginoon. Kasi yung love letter ng Panginoon sa atin, iniwan yan. At dapat natin basahin. At Amen. para makikita natin. You know what? Christians get cancer too. Yung mga cancer itong sakit. Tayong mga Christian, nakala natin. Kasi sabi nga nila, dapat pag anak ka na ng Diyos, hindi ka na maano ng mga sakit. But you know what? That's wrong. Ang mga Christian po, nagka-cancer din. Yeah. Ang Christian, ang kanilang business na bankrupt din. Diba? May mga Christians marriage din na talagang problema din. Yeah, di ba? That is the reality. Hindi po 'yon hindi po 'yan na problema. Yan ang totoo. Ano pa? Christian get depressed too. Tayo mga Kristiyano. Depressed tayo, na-stress tayo. We face crisis, we face circumstances in life. So, and then Christians have disasters too. Yeah. Diba? Yeah. We experience those. But in all these things, yung nasabi ko po, we know that God works for the good of those who love Him. Amen. Diba sabi ng Romans, we feel safe, we have hope, God will take care of us. So, para bang when the pandemic na-experiencehan natin starting the month of March, and even until now, ano ba nangyayari? Maraming mga trabaho na wala. Diba? Yeah. Maraming mga relationship maybe na hindi lang natin alam na talagang nasisira. Even ang churches, hindi na po wala ng corporate worship. Siguro magtanong ka, Lord, why? Why it happened? We are your children. Diba? You love us. Diba? You take good care of us. But you know what? The best thing na instead of asking the Lord why not? Siguro ang itanong mo sa Panginoon, hindi why. Ang tanong, Lord, what do you want me to do? Yes. Ano ba Lord ang pinapahiwatom itong crisis na ito? Ako, sabi ko nga, itong ginagawa sa live stream every morning, nangyari po ito when the pandemic na-experience ko po. Siguro kung walang pandemic, wala din ako itong live stream. I think Pastor Aldol maybe. Yeah.
Most probably. Hindi ibig sabihin na wala lang tayo ginagawa, idol tayo, kaya nagawa natin to. No. So, being intimate sa Panginoon, the Lord talked to me. Pwede kang magawa niyan. Never mind ito bang nangyayari because you are safe. I am in control. Yan ang promise ng Panginoon, di ba? Yes. He never give us the spirit of fear, but of power. Yan ang sabi ng Panginoon. John 1:12, ano sabi niya? Sa lahat po na nagtanggap sa Kanya, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga anak niya. Amen. So, to be a child of God, wow. Sobra pa yun po nakabilyonaryo ka noon. Kasi maraming mga bilyonaryo na hindi anak ng Diyos. Amen. Ang iba nga dyan, adopted lang. Sabi nga nila, itong kaibigan natin na nandito sa Mindanao. Ano bang kanyang Sabi niya, he is the adopted son of God, di ba? Yeah. No, don't worry. Ako, hindi ko yun. That's okay. Ano ba ang mas mabigat? Adopted or anak mismo ng Diyos? Yes. We are the children of God. Siya adopted lang. 'Di ba? Kung adopted ka, minsan may mangyayari pa doon. Tama. Or appointed, ang gamit pa diyan, appointed, 'di ba? Appointed son or amen. Ay siya pala appointed, tayo adopted, 'di ba? Amen. 'Di ba? Yeah. Appointed, pwede tadyakan yun kasi appointed ka lang. Pero ikaw, being an adopted son of God, ang ating citizenship was been changed. Amen. Diba? Amen. So, makita natin. But may mga tanong. May tanong ka, Pastor? Meron kang maidagdag? Yeah. Maganda yung sinabi mo, Pastor Ray, that yung security natin, pag tayo'y nasa Panginoon, sa intimacy sa Panginoon, yung security natin, ay masasabi natin secure talaga. Sabi nga, mapasayo na lahat ng yaman sa mundo, pero ikakapahamak naman ng iyong kaluluwa. So therefore, ang yaman ng mundo, hindi yan sapat. Hindi kayang bayaran ang iyong kaligtasan, yung security mo sa Panginoon, kahit na mapasayo pa yung yaman sa buong mundong ito. So, yes, amen for that. So, salamat dyan, Pastor Ray, that reminded us that kung ikaw ay nasa Panginoon, you are already secure, and yan yung the best na gagawin natin to have intimacy sa ating Panginoon, because security is very sure about sa atin. Now, for the point number 3 that we have, intimacy with God makes us safe. Tell us more about that, Pastor Ray. Okay, so intimacy with God makes us ang una is intimacy with God makes us satisfied, no? Amen. And then ang pangalawa, intimacy with God makes us secure. Amen. Ito ba kanina binasa natin? Nauna pala tayo pastor sa safe. Okay, yeah. Sorry. Okay. So ang pangalawa actually, dito na din natin number 3, intimacy with God makes us secure. Okay. So anong diferensya ng secure sa safe, 'di ba? So ang sabi sa Psalms 42 verse 6 and 8, sabi niya dito, "Now I am deeply discouraged, but I will remember you. Each day the Lord pours His unfailing love upon me. Through each night I sing His song, praying to God who gives me life." You know what? When we deeply know God, we become secure that no matter what happened to us, His love will never change. Amen. Alam mo ba yun? Anong sabi niya Apostol Paul sa Book of Philippians? Pastor, sabi niya, even though that you are not faithful, God will remain faithful. Yes. Kasi ang faithfulness ng Panginoon hindi nagdidepende sa ating faithfulness. Amen. Di ba? Because God never changes. Ang heaven po ay maging heaven kahit wala ka doon. Yes. Okay? God will really come to save the sinners, even though that you will not accept Him as your Lord and Savior. Amen. Remember that, di ba? Yeah. So, nothing will happen. That is why ang security natin sa Panginoon is the best. No matter what happened to us, no matter happened to us, His love will never change. His love will never fail. Amen. And we'll be rested and be confident that our God is reliable. Nandiyan sa palagi. Yes. Regardless of how the world around us behave. So kahit may pandemic po, God is in control. Do you believe that?
Amen, amen. Yes. Ah, regardless of what we encountered in this world. Maybe you are in the valley, you are in the wilderness, you are in the storm. Remember that the promise of God in the book of Matthew, sabi doon, I will give you my son, no? Born in the virgin, I will give you a son, and you will call his name Jesus. Amen. Emmanuel, should I say. And what it means? It means God with With us. So, ano ba yung God with us doon? During Christmas lang ba? In every difficulties of life, when we talk about wilderness, the Israelite encountered wilderness. What is the picture of wilderness? Dry, loneliness, Yeah. di ba? Yeah. Hungry, lahat doon, thirsty, and even in the valleys, in the storms. Ano ba sa storms? So makita natin po yun, that the promise was there, that He will give us His Son, and will call His name Emmanuel. It means God is with us. So, makita natin po dito, we will be rested, and we are secured and confident that the Lord is there. Even though ano mangyayari sa mundo gito. Kaya, tinan mo sa ating mga Facebook, may nagsasabi dyan, yung 666, yung mga chips na yan, na dapat wag tayong ganon. You know what? Minsan nakakalungkot, no? Tayong mga Christian, parang tayong nagpapanik sa mga ganong balita. True. Hindi natin di ba? Yeah. Para bang talagang napapansin natin, talagang mabubuking tayo, no? Talagang hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi takot ka sa 666, Yeah. takot kasi yung mga antichrist na dapat mag-ingat, dapat huwag tayo magpalagay ng Yeah. mga chips dito, di ba? Yung mga So, universal ID. Yeah, universal ID. Huwag ka daw magpa-enroll noon kasi habulin ka niyan. So, makita mo Yeah. see how this world is trying to deceive us. Mm. No? Kaya tayong mga anak ng Diyos, sana huwag po ganun. No? Maging matatag ang ating panampalataya sa Kanya because intimacy with God. Nagpapakita, sabi ko kanina sa natin, if you are in fear, no, ano pa doon? Ano pa mga sinabi ko kanina doon? Pag takot ka, balikan ko muna. Ano pa dito sinasabi? Okay? When our spiritual lives are characterized by fear, pressure, or performance, we are not living in intimacy with God. Nakakalungkot po yun, but that is the truth. Yeah. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, I will make you satisfied. I will make you secure. I will make you safe. But still, nagpapanik ka. No? Meron pa rin mga kaba sa ating mga puso. No? So, we can make mistakes and blunders. But, kapatid, we are secure at the truth that God will never abandon us. Because that is what He said. He will never forsake us or know what? He will never abandon us. He will never rejected us. Even though you are not faithful. No? Wow, ito yung magagandang mga sinasabi ng Panginoon. No? Ang term pa nga sa Bisaya, ginaatik, o ano ba tawag doon sa Tagalog, Pastor? Binobola lang. Para bang binobola. No, hindi binobola. We are not doing this because the scripture, if you know your Bible, nasusulat po yun doon. So, baka sabihin mo, kasi pastor kayo, very spiritual dalas. No, that's not. When you talk about spirituality, wala pang pastor po ito. Amen, amen. O hindi po ito, di ba? So, hoping and praying po na itong ating napagtutunan sa gabing ito about intimacy with God. Makikita natin dito kung nagkulang ba tayo o baka sinasabi mo na intimate relationship sa Panginoon pero mayroong pagdududa. Yeah. So, mayroong pagdududa, mayroong depression na nangyayari. You need to ask God na bigyan Kanya at isusure mo baka yung ang pagtanggap mo sa Panginoon hindi po from the heart or realization of the truth. Baka nagala ka lang ng emotion mo. Yeah. So, because sabi ko nga kanina, ang sabi ng Panginoon sa kay Mary, the one thing
or your intimate na, na nakikinig ka sa akin because you want to know more about me. Di ba? Ano sabi Amen. niya, Apostle Paul? Sa Book of Philippians. Kung tingnan mo si Apostle Paul, sabi niya pa nga, kung pahambog-hambog lang, mas ako. Di ba? Yeah. I'm an expert of the law. Di ba? Ano pa sabi niya? I am a religious person. Amen. I even killed the Christians. But, Yeah. niya, but everything that I was done, it is all done. Sabi niya. Pero sabi niya, Apostle Paul, Lord, I want to know you more. Yan sana po ang ating desire sa buhay. To know more about. Kaya kami mga pastor, kahit na po nakatapos na kami, iba, may mga doctorate na, but we continue to read, we continue to learn. Natututo kami sa mga batang pastor, natututo kami sa aming kapwa na mga pastor at even sa mga matatanda. Because ganun po yun, no? When you talk about intimacy with God, it is not na I am better than you. I am more spiritual or holier than attitude sa inyo. Hindi po yun. Yeah. Kasi ang bawat isa po sa atin, ito po ang ating dapat na tingnan, no? But as I said before, tatlong bagay na mangyayari if you have intimate relationship with Panginoon, no? Una, your life will be satisfied. Amen. Okay? Pangalawa, your life will be secure. Amen. And then ang pangtatlo po, your life will be safe sa mga bagay na yan. Amen. Okay. Amen. Alright. Salamat, Pastor Ray. Diyan sa tatlong points na yan, ang pagiging intimate or intimacy with God ay hindi lamang ito para sa mga pastor. We are all called to have intimacy with God, na makipaniig sa mga Tagalog pa, makipagniig tayo sa ating Panginoon. Kaya this time, itong time na ito is the best time for us because we have a lot of time, plenty of time. Nasa bahay lang tayo, work from home, yung iba. So, ito yung pinaka-the best time. Huwag nating na masanay tayo sa normal na parang balik na naman tayo sa dati nung wala pa yung pandemic. Hindi ganoon, okay? Ang Panginoon, mga kapatid, ay hinahamon tayo. Ang Panginoon, God wants us na maging intimate tayo sa Kanya. Kasi this is our goal in life. This is our goal. We need to walk. Sabi nga ng 1 John, we have to walk as Jesus walked. Okay? So, si Kristo nga. Kristo na yan, okay? Emmanuel, ay mayroon pang intimacy with the Father. Paano pa tayo, Yes. di ba? Dapat tayo ay, wag nating kaligtaan yan. Lalong-lalo na, lahat tayo, hindi lang pang pastor to. Lahat po tayong mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng intimacy. Kung wala ka pa, simulan mo. Ngayon na, ngayong gabi, simulan mo sa Amen. Panginoon. Magkaroon tayo ng intimacy sa ating Panginoon. Salamat, Pastor Ray. Ang iksi ng time natin, but I know that this would not be the last time. This is the first time, but this is not the last time na tayo magkasama dito sa ating sa program ko, The Voice of the Gospel. So, salamat sa iyong life, Pastor, sa paglilingkod mo. Thank Praise you God. so much sa family mo also. Paki-regards po ako kina ma'am at sa iyong mga anak. Nice kong batiin, Pastor, yung mga nanood po sa atin ngayon. Si Ate Evie Capulong is watching with us. Thank you so much. Brother Brian also being a host party. And when Chan De Jesus de Sakula and si Nipit Doriseram. God bless, sabi ni Brother Brian, and God bless din mula sa akin. Vance Maridable, all the way from Vin City, Vietnam, nanonood po sa Yes, atin. Kapatid to ni CJ, kapatid. Pastor, no? Oo. Yes. Alright, and Tilioni Sambilay, kagagaling lang ng Iloilo, I think 5 days ago. Salamat, nandito sa Pasita ngayon. Thank you so much, Tilioni. And also, Brother Brian, may dinagdag si Ercy de Guzman Apinado, RJ Aureliano, Rigi Cacnio Santiago, Jing Garcia, God bless, and also Kerwin Ibanez and George Benico. Thank you so much for watching. God bless you. Okay, sana hindi lang ito yung huling panonood nyo. Yes. Manood pa kayo kasi there will be a lot of guests na mapapanood po natin to encourage us sa atin pong sa program po natin para mapalakas tayo. Hindi lamang physically kundi spiritually kasi ito yung kailangan ng tao ngayon. Okay? Amen. So maraming salamat. Amen. Thank you so much, Pastor Ray, sa iyong time. I know na napaka-busy mo pero salamat sa pagpapa-unlock. We pray, Pastor Ray, na sa ikalalago na iyong gawain. Alright, thank you so much, Thank you. Brother Jomar. And binabati ka ni Brother Jomar. Si Brother Jomar ay from Iloilo, Jomar Lagulao. Gasapo Lagulao. Okay, pero nasa Shangri-La nagwo-work. Okay, sabi niya, I was encouraged
and blessed for the message you have shared to us. May the Lord bless you even more. Si Brother Amen. Jomar. Amen. Okay. Thank you so much, Amen. Pastor Ray. We give our guests an opportunity to pray for our listeners. So I want you to Uh, pray for them, please. okay, let us pray. Father, Lord, salamat sa itong mga salita na pagtuunan namin ng pansin sa salita mo, Panginoon. Thank you, Lord, that we have Jesus in us. Yes, Lord. And Lord, I know that ang bawat anak mo at ang iyong mga kagustuhan na sumunod kami sa iyo. Because obeying you is the best way sa aming buhay. Lord, sana itong aming topic about intimacy with you, it could give us understanding and encouragement. Amen. Na kung ano man ang mga dumadating na mga pagsubok sa buhay namin, ano man ang mga crisis na dumadating sa amin, alalahanin namin, Panginoon, that it is only you who could satisfy us, make us secure in this situation of a global pandemic, and we are safe in your hands. Lord, salamat po. Sana itong salita mo makarating sa bawat puso, makapasok sa bawat puso na nakikinig. Yes, Lord. At makabigay sa kanila, Panginoon, ng pag-asa. Because we all know and what the Bible says, our hope ay nasa sa iyo, Panginoon. At anong mang gawin namin sa mundong ito in our own capacity, magpapagod lang po kami. Kaya sabi nga ni King Solomon that we should trust you. Not according to our ability, not according to our talent, not according to our performance, Yes, Lord. but according to your performance, Panginoon. That we should be dependent sa iyo, Panginoon. So Lord, salamat po. At ito pong programa ni Pastor Randolph na magagamit, Panginoon. Ang bawat pastor na nag-live stream, ang purpose nito is to glorify you Amen. and to edify your children in the kingdom. Lord, thank you so much. And I hope and pray, Lord, na tulungan mo ang family ni Pastor Randolph. I pray, Lord, for Jean and sa kay Sophia. Sophia, Yes, Lord. ang kanyang anak, Yes, at ang ministry sa Pasita, Panginoon. Yes, Lord. Also provide the needs. Lord, thank you so much. Thank you, Lord, for the gift of salvation. Yes, Lord. And thank you, Lord, for forgiveness of sins. So we commit to you tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Ray. Our thank you. hashtag, brothers and sisters, intimacy with God. Hashtag intimacy with God. Thank you so much. And Ralph Gian Kirubin, all the way from Australia, nanonood sa atin ngayon. Thank you so much, Ralph. And also, Sister Prima, all the way from UAE, are watching with us. Thank you so much. God bless you. And by the way, announcement po mga kapatid, tomorrow, 5 o'clock in the afternoon, magkakaroon ng graduation ng aming Heart Attack, yung painting class namin. At magbebenta kami ng mga paintings, kaya kung nais mo na mag-join sa graduation namin, mayroon kaming live graduation with our guest. Meron kaming guest, isang artist, okay, na mag-inspire, magkaroon ng inspiration talk sa mga gagraduate. So we have 5 graduating students tomorrow sa aming painting class. Dahil alas 5 po ng hapon bukas. Kaya kung nais mo, ibibigay po namin yung link sa bawat isa at sa aking page at sa aking pong Facebook account. Thank you so much. God bless you. And alam nyo, lagi kong sinasabi dito na ang Diyos ay mabuti anumang sitwasyon ng buhay mo. Pangit man, maganda man, God is really good to us. Ito po ang inyong Kuya Bokal. 2 vocals po ang inyong napapanood sa gabing ito. Ay bokal na bokal dahil sa aming mga misis na nagmamahal. Maraming salamat po at para sa huling awitin. Amen. Amen. Thank you. Alright. Sumilay na ang katuparan ng ipinangakong pabor ng Diyos. Pangakong ganap at di magwawakas. Lahat ng nasasabik sa kanyang pagkilos ay magpurit magdiwang. Halina't salubungin ang tunay na pista ng kanyang kabutihan. Narito na! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinag
Ipagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus Krista.